Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans saan mang panig ng mundo. Ang bakbakan o labanan na ating tatalakayin ngayon, ito po ay sa pagitan ni Caleb Plant kontra Jose Armando Resendes. 12 rounds of professional boxing dito po sa super middleweight division. At ang kanilang fight schedule po ay sa May 31, 2025 na gaganapin sa Michelob Ultra Arena, Las Vegas, United States of America. At mapanood ito ng live sa Amazon Prime Video. So dito mga idol, sa bakbakan, maghayag po tayo ng sarili nating fight prediction, comparison at analysis. Na kung saan pa po lamang sa ating gagawing comparison, detalyado po na inyong malalaman kung saan naging liyamado, saan naging dihado itong dalawang maglalaban. Na kung saan mga idol, inanyayahan ko rin po kayo na panoorin ang buong video mula sa comparison, prediction, fight analysis. Bakit po? Anong dahilan? Mahalaga po yan. Lalo na kung interesado kayo. Timbang-timbangin nyo rin po ang aking mga sinasabi, lalo na sa comparison, at nasa inyong huling desisyon kung pabor ba kayo sa aking prediction. Dahil sa magkaroon tayo ng comparison, syempre tatalakayin din po natin ang mga background dito sa magkabilang panig. Mula sa kanilang physical na appearance, karanasan o experience sa mga labanan, maging sa kanilang mga taglay-taglay na skills o mga galawan. Dahil yan po ang isa sa ikapanalo ng isang atleta. Kunyari, lugi siya sa experience, pero lamang naman siya sa skills. Pwedeng ikapanalo niya yon yung kanyang skills. For example, Josh Taylor, yung pinakahuling laban niya. Kung sa comparison, lamang si Taylor sa experience at power. Samantala, yung kanyang katunggali nitong huli, skills. Ano nangyari kay Josh Taylor? Natalo ba? Yun na naman desisyon. Nasunod-sunuran na si Taylor. 3 fights na. Pero sa totoo lang, pinaburan ko si Taylor doon. Mas power ako kay Taylor na mananalo. Pero yun nga, ang isa sa titignan din natin yung skills. Although dito sa boxing mga idol is combat sports, isang suntok lang kayang bumago o tumapo sa laban. Ganon dito kadelikado o ganon ito kakomplikado mga idol. Pero ganon pa man, syempre, sa ating talakayan, nandun pa rin yung prediction. Nasa inyo na po yun kung papabor kayo, hindi. Okay, simulan na natin ang ating talakayan. Alamin na natin ang background, unahin natin ang sa panig, ditong si Jose Armando Resendes. Ito po ay isang Meksikano na kung saan as a professional boxer, may presibong kartada ito, 15 wins with 11 wins coming by way of knockout. May 2 talo, ngunit wala pa na italang tabla. Sa kanyang 2 talo, isang beses nakatikim ito ng technical knockout. May edad na 26 anyos, height 5 foot and 10 inches, reach 69 inches, orthodox ang stance, knockout ratio 73.73% or 73.33%. Inulit ko, knockout ratio 73.33%. Last fight, February 21, 2025, nakasagupa si Fernando Paliza. Panalo by 5th round technical knockout si Jose Armando Resendes. Eksperyensya, karanasan nitong si Jose Armando Resendes dahil hindi ganong kilala ito. So diretso tayo sa kanyang mga dating katunggali na kung saan nakapagbibigay ito sa kanya ng magandang karanasan. Nangunguna ang kanyang laban kay Elijah Garcia. Nangyari pa yan noong 2023. Na kung saan itong si Garcia ay may 15-0 noong sila po ay magkalaban. Dito nakatikim ng 8th round technical knockout si Jose Armando Resendes mga idols. Ano ang ating point doon? Kung paano siya naka-recover, paano siya bumangon. Kasi di po basta-basta ang mati-KO ka. Oo, di basta-basta. Nakasagupa din ni Jose Armando Resendes itong si Jarrett Hurd. Noon saan yan, kung ikumpara kay Jose Armando Resendes mga idols, masasabi natin mas lamang sa eksperyensya. Kasi nga, si Jarrett Hurd, nung sila po ang magkatunggal itong si Jose Armando Resendes, may 26 total fights. Oo. Siyempre, dagdag na rin natin si Marcos Hernandez na isa sa tumalo nitong si Jose Armando Resendes by unanimous decision noong 2021.
Ngayon, dadako naman tayo sa skills nitong si Jose Armando Resendes. Boxer puncher. Pressure fighter style, malimit natin nakikita talaga sa kanya yan. Brawler style, malimit din natin nakikita sa kanya yan kasi akma sa kanya dahil may pagka-agresibo ito. May defensive style, counter. Na kung saan, masasabi kong bulyong puncher ito, marami ito kung bumabato na suntok, makamay, masipag. Taglay ang power, timing at accuracy. Pagdating po sa depensa, average. May mga openings na kung saan delikado masamantala, lalo na sa mid-range o close range sa suntukan. So ngayon, dadako naman tayo sa panig nitong si Caleb Plant. Bilang sa professional boxer, si Caleb Plant ay may impresibong kartada din naman na 23 wins with 14 wins coming by way of knockout. May 2 talo, ngunit wala pa na talang tabla. Sa kanyang 2 talo, isang beses din nakatikim ito ng technical knockout. At lingid sa ating kaalaman yon kung sino. May edad ito na 32 anyos, height 6 foot and 1 inch, reach 74 inches, orthodox ang stance, knockout ratio 60.87%. Last fight, September 14, 2024, nakasagupa niya si Trevor Macumbe. Comeback fight po yan ni Caleb Plant matapos matalo kay David Benavides, mga idol, by unanimous decision noong 2023. Na kung saan, sa comeback fight ni Caleb Plant kontra Trevor Macumbe, panalo si Caleb Plant by 9th round technical knockout. Bagsak si Caleb Plant sa round 4, pero sa round 5 naman, nakasuntok itong si Caleb Plant kung saan napinsala ang isa sa kilay nitong si Trevor Macumbe. Sanhi ng kanyang pagkatiki o naman doon sa kasiyam na round. Dahil po napinsala ang anang husto. So ngayon, sa experience nitong si Caleb Plant. Si Caleb Plant po ay dating world champion. I-detalyin lang natin ng konti. 2019, January 13, lumaban si Caleb Plant kung kanyang nakatunggali ay si Jose Oscar Tigge. Pinaglalabanan nila ang IBF. Panalo si Caleb Plant by unanimous decision. So naagaw ang titulo ni Jose Oscar Tigge. So champion doon si Caleb Plant. First defense, July 20, 2019, Mike Lee. Panalo si Caleb Plant by 3rd round, technical knockout. Second defense noong 2020, kontra Vincent Figuerboots, panalo by 10th round, technical knockout ulit si Caleb Plant. 2021, January 30, third defense si Caleb Plant sa kanyang titulo, laban kay Caleb Trox. Panalo by 12 round, unanimous decision, itong si Caleb Plant. November 6, 2021, nakasagupa ni Caleb Plant ang tinaguri ang hari sa boxing na si Saul Canelo Alvarez. Talo si Caleb Plant by 11th round, technical knockout. At pagkatapos noon, nag-comeback fight itong si Caleb Plant noong 2022 kontra Anthony Dirrell. Panalo si Caleb Plant by 9th round naman, knockout. 2023, napalaban ulit si Caleb Plant kontra David Benavides. Doon naman natalo ulit itong si Caleb Plant. Kaya noong 2024, sa kanyang comeback fight kontra Trevor Macumbe, nakabalikwas ulit itong si Caleb Plant. Ngayon, dadako naman tayo sa skills nitong si Caleb. Malimit natin nakikita itong si Caleb Plant na magaling po sa outboxing. Pagka sinasabing magaling sa outboxing, magaling ito sa suntukan na kung saan pinapanatili ang distansya. Ganun pa man, may mga laban din na itong si Caleb Plant ay nakipagsabayan, nakipagtututo, naging pressure fighter. May mga counter. So, boxer puncher para sa akin. Oo, pero mas epektibo para sa aking paningin si Caleb Plant sa outboxing. Suntukan na pinapanatili ang distansya. Taglay hand speed, power, timing, at accuracy. Sa depensa, maganda rin ang depensa nitong si Caleb Plant, pero may butas. Lagpas average naman ang husay niya sa depensa. Oo. Hirap si Caleb Plant sa mga agresibo. O, yun lang po ang isa sa nakikita kong nahihirapan itong si Caleb Plant. At syempre sa later rounds, may mga pagbabago sa galaw nitong si Caleb Plant. Yun ang isa sa problema nitong boksingerong ito. Kumbaga yung stamina.
Sa durability ni Caleb Plant, marunong ma-knockout. Pero matindi ang determinasyon. Matindi ang puso, kung baga mga idols. Ngayon, dadako na tayo sa ating gagawing comparison. Itong si Jose Armando Resendes, last fight, middleweight division. Katunayan, nakaranking pa ito hanggang ngayon sa middleweight division. Rank 110 out of 1,994 ka mga boksingero na lumalaban dito po sa middleweight division. First time siyang mapapalaban sa super middleweight division. Disadvantage po yan. Bakit? Posible kasi, ang posibleng katanungan natin dyan, madala ba nitong si Jose Armando Resendes ang kanyang lakas, ang kanyang liksi, ang kanyang tibay? Kaya ba niya sumalo ng mga suntok mula sa mabibigat na division? So, yan ang disadvantage. Ganun pa man, dahil bata ito, posible din mga idol na madala niya ang kanyang lakas. Pero ang tibay, posible din, siyempre. Bata pa kasi, 26 years old. Habang kasi nagkakaedad ang tao, mga idols, ano yan? Pabigat din ang pabigat ang timbang. Ang iba naman, paggaan ang paggaan, kung papayat na papayat. Pero kalimitan talaga sa pabigat. Oo, ang timbang habang nagkakaroon ng edad. Malimit yan. Oo. So, posible ding madala niya. Kung madala niya yan, malaking bagay para sa ikapanalo niya. Pero ito, first time niya dito sa super middleweight division at Caleb Plant ang niya nakalaban. Disadvantage yung pagtungtong niya dito kasi bago pa nga siya dito sa division. So ngayon, dadako naman tayo sa panig ni Caleb Plant. Rank 7 ito sa super middleweight division. So kasama sa top 10, mga idols. Kaya di rin basta-basta si Caleb Plant sa ngayon kasi nga kasama siya sa top 10. Rank 7 siya out of 1,758 kamaboksing lumalaban sa super middleweight division. Ngayon dadako naman tayo sa physical na appearance. 32 anyos si Caleb Plant, 26 anyos si Jose Armando Resendes. Pareho na sa prime. Height, reach, power, kung sino po ang may advantage. Mas matangkad po si Caleb Plant ng 3 inches. Oo, 3 inches. Or, 6 foot and 1. 5 foot and 10. So, 11, 12, 13. So, 3 inches nga ang itinangkad ni Caleb Plant. Gamit na gamit po yan. Sa reach, 5 inches lamang pa rin si Caleb Plant. Height, reach lamang si Caleb Plant. Ngayon, dadako naman tayo sa knockout ratio ng maglalaban. Ang knockout ratio ni Caleb Plant is 60.87%. Ang knockout ratio ni Jose Armando Resendes is 73.33%. So, mataas po ang knockout ratio nitong si Jose Armando Resendes. Sa power lamang si Resendes. Ganun pa man, i-describe ko lang na si Resendes ay knockout artist, si Caleb Plant ay power puncher. So, mga idol, delikadong laban dito sa magkabilang panig. Pero nandito tayo sa comparison, so lamang sa power itong si Jose Armando Resendes. Activity pero aktibo. Eksperyensya. Sa uri ng nakalaban, lamang po talaga si Caleb Plant. Ang makalaban mo ba naman si Canelo Alvarez na kung saan hanggang ngayon world champion pa rin yan si Saul Canelo. Oo. Tapos sa kanya mga comeback fight, lamang sa experience talaga. Sa narating lamang din si Caleb Plant kasi nga dating world champion. 60-40 sa experience. Lamang si Caleb Plant. Sa skills, oo, pareho silang boxer puncher pero opposite naman ang kanilang pag-perform. Bakit? More on defensive style si Caleb Plant. Si Resendes naman, more on pressure fighter style, brawler style.
Kung taglay nitong si Resendiz ang power, taglay naman ni Caleb Plant ang eksperyensya, liksi, hand speed. So, sinong liyamado ngayon? Siyempre, Caleb Plant ang liyamado. Lalo na for the first time mapapalaban sa super middleweight division itong si Jose Armando Resendiz. 60-40 ito mga idol in favor of Caleb Plant. 60-40. Ngayon, dadako na tayo sa ating prediction. Okay, prediction ko po dyan, Caleb Plant by technical knockout 1-10. Ngayon, dahil sa itong si Jose Armando Resendiz, imposible naman na hindi rin po yan naghahanda. Kung nasa magandang body conditioning ito, delikado si Caleb Plant sa later rounds, baka ma-technical knockout din gamit ang power na kung saan posibleng magbago ang galaw ng Caleb Plant sa later rounds. Yun ang isa sa problema ni Caleb Plant dyan. So, nasa mga 10-12 or 11-12, delikado si Caleb Plant. Oo. Pero ganun pa man, kung ating titignan ang last fight ni Jose Armando Resendiz, 6 rounds po ang kanyang nilalabanan. So, posible din na hindi sanay sa pagmatagal ng laban. Posibleng ganun din. Pero yun nga, basihan natin ang mga naging laban dito sa Caleb Plant, sa later rounds, nagbabago ang galaw. Yun lang ang problema niya. Samantala itong si Jose Armando Resendiz, tuloy-tuloy lang. Oo. So, ngayon, kung sakali naman, di magawa ni Caleb Plant na ma-knockout itong si Jose Armando Resendiz, pabor pa rin ako kay Caleb Plant na mananalo by unanimous decision or split decision. Gamit ang liksi, experience, hand speed, husay sa pagpapanatili sa distansya. Siyempre, may panlaban din naman ito na power. Posibleng maging dominante ito sa early rounds hanggang doon po sa mga quarter before mag-round 10. So, ibig sabihin, kung makabawi-bawi man itong si Jose Armando Resendiz, later rounds. Kung mangyari man yan. So, pabor ako kay Caleb Plant. Ngayon, sa panig naman ni Resendiz, 60-40. So, ibig sabihin ko yung sports, ang tanging tsansa nitong si Jose Armando Resendiz ay ang maka-upset kay Caleb Plant. Parang gano'n na nga, mga idols. Upset ang kanyang tsansa. So, ngayon, paano ba posibleng ma-upset si Caleb Plant? Gamit ang pagka-agresibo, gamit ang pagka-volume puncher, gamit ang lakas o power nitong si Jose Armando Resendiz, posible din na madomina ni Jose Armando Resendiz ang mga rounds. Sanhi din ang kanya ikapanalo ba yun na most decision or split decision. At sabi ko nga, may kakayahan din itong mga knockout sa later rounds. Kaya delikado din dito si Caleb Plant, mga idol. Lalo na't agresibo nga ito. Posible mapuruhan si Caleb Plant dyan. Lalo na sa later rounds. Kaya kaabang-abang. Pero dito, liyamado talaga si Caleb Plant. Para sa akin. Pero makapagbibigay ito ng magandang laban kay Caleb Plant, mga idols. Kasi nga, magkaiba ang kanilang, although pareho silang boxer puncher, pero yun magkaiba sila ng kung paano nila i-execute ang kanilang mga galaw. Kaya kaabang-abang ito, mga idol. Kaya dito, kasi naka 18 minutes tayo, hanggang dito na lamang. Maraming salamat po sa inyong support at pagsubaybay. Ito Pandong Sports PH. God bless po sa ating lahat.